May mga tao na iniisip na sapat ng mapabilang sa Biblia para maalala habang buhay. Pero paano kung ang isang tao ay gumawa ng lahat ng tama? At kahit ganon, biglang nawala sa kasaysayan, si Maria Magdalena ay naroon kung saan walang ibang alagad na natili. Siya ang unang nakakita sa muling nabuhay, tumanggap ng pinakamataas na misyon at bigla naglaho. Walang malinaw na dahilan, walang tala, walang karangalang naaayon sa kanyang papel. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang pangalan ay binanggit na may pag-aalinlangan. Ginawa nilang simbolo ng iskandalo ang isa sa mga pinakatapat na babae ng pananampalatayang Kristiyano. Pinaghalo ang lakas at kasalanan at ang kanyang presensya ay tinuring na panunulsol. Sa likod ng katahimikan ng kasulatan, mayroong pagtatangka ng tao na itago ang isang bagay na kailanmay hindi itinago ng langit. At ang pagkaunawa rito ay nagbabago ng paraan kung paano natin tinitingnan ang papel ng mga babae sa pananampalataya. Sa video na ito, makikita mo ang mga bagay na halos walang may lakas ng loob na isiwalat. Kung bakit ang kasaysayan ni Maria Magdalena ay pinatahimik. At kung paanong ang katahimikang iyon ay patuloy na sumisigaw hanggang ngayon. Ihanda mong baguhin ang iyong mga paniniwala. Gibain ang mga alamat. Marahil matuklasan ang sarili mong lugar sa parehong kwento na patuloy na isinusulat kahit sa labas ng mga pahina. Bago tayo magpatuloy sa video, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at naka-on ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang alinman sa mga susunod na video na ginawa ng may pagmamahal upang palakasin ang iyong espiritualidad at pakainin ang iyong pananampalataya. Kaunti lamang ang tunay na nakakaunawa sa ibig sabihin ng mapansin ni Jesus kapag ang buong mundo ay tanging problema lang ang nakikita sa iyo. Si Maria Magdalena ay kilala dahil sa kanyang mga demonyo, literal, 7. Hindi ito metapora para sa pagkabalisa o trauma, kundi isang tunay, marahas at nakakatakot na espiritual na pagkaalipin. Sa mata ng mga kapitbahay, isa siyang babaeng iniiwasan. Pero si Jesus, siya'y hindi umiiwas. Siya'y pumapasok sa kwento. At kapag siya'y pumasok, ang dating ingay ay nagiging katahimikan. At ang katahimikan, nagiging kagalingan. 7 ang demonyo. Naisip mo na ba kung anong ibig sabihin nito? Hindi lang ito pagkasanib. Ito'y pagkontrol. Ito'y ang maging naroroon sa sarili mong katawan, ngunit wala kang kapangyarihang pumili. Isipin mong may daladalang mga tinig, puwersa at sakit na walang ibang nakakaunawa. At gayon pa man, ikaw ay hinusgahan bilang babaeng baliw. Pero si Jesus ay hindi tumingin sa kanya na may awa. Tumingin siya na may kapangyarihan at sapat na ang isang salita mula sa kanya upang ang kaguluhan ay mapalitan ng kaayusan. Ang kaguluhang panloob ay walang laban sa tinig na may dalang langit.
Nang si Maria ay pinalaya, walang palakpakan, walang post sa social media na nagsasabing malaya at masaya. Wala pa namang Instagram nun, pero may isang bagay na hindi nalalaos. Ang tunay na pagbabagong buhay. Yung tipong nababago pati ang paraan ng paglakad. At alam mo kung anong isa pa ang nagbabago. Ang tingin sa mundo. Ang isang taong pinagaling mula sa loob ay may kislap sa mga mata na ni ang impyerno ay hindi kayang patayin. Alam ni Maria ang sakit ng pagkakakulong. Kaya sinundan niya ang isa na nagpapalaya. Hindi siya naging alagad para sa kaginhawaan. Walang prestihiyo sa pagsama sa isang gurong tinutuligsa. Hindi si Maria nahikayat ng entablado, kundi ng presensya. Hindi niya hinanap ang pagkilala, ang hanap niya ay kahulugan. Habang ang iba ay lumalapit kay Jesus dahil sa kuryosidad o pansariling interes, siya ay lumapit dahil alam niya kung paano ang mabuhay na wala siya. At kapag ang isang tao ay nakaranas ng haplos ng isa na nagpapabago, wala nang balikan. Hindi ka na babalik sa dating ikaw kasi hindi mo na rin siya kilala. Ang nakakamangha dito ay ni minsan hindi humiling si Jesus ng kapalit. Pinalaya niya at tapos na. Pero ang isang taong tinamaan ng ganitong uri ng pag-ibig ay kusang gustong tumugon. Hindi dahil obligado, kundi dahil sa pasasalamat. Si Maria ay ibinuhos ang sarili sa misyon na ito ng may bihirang tindi. Ang pagsunod sa kanya ay hindi madali. Kinailangan niyang isuko ang kaginhawahan, seguridad, at kahit ang kanyang reputasyon. Sapagkat isipin mo nga, isang dating inaalihan ng demonyo sa tabi ng Mesiyas, iskandalo. Pero eksakto sa ganitong klaseng iskandalo, nagdiriwang ang langit. At ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito, hindi lang siya pinagaling ni Jesus, pinagkatiwalaan pa siya. Ginawa siyang malapit, itinuturing na kaibigan, laging naroroon kapag ang iba ay sumusuko. Marami itong sinasabi tungkol kay Jesus, pero marami rin itong sinasabi tungkol sa kanya. Si Maria Magdalena ay hindi lamang binago. Siya ay itinataas at hindi mo mabibili iyan sa pamamagitan ng posisyon o titulo. Nakakamit mo iyan sa pamamagitan ng pagsuko, ng presensya, ng katapatan, kahit pag gumuho ang lahat sa paligid. Marahil ito ang dahilan kung bakit ng lahat ay tumakas, siya ay nanatili. At dito nagsisimula ang isa pang bahagi ng kwento na bihira ang may lakas ng loob na ikwento. Noong ang krus ay itinaas at nagsimulang dumaloy ang dugo. Karamihan sa mga pangalang lumilitaw sa mga ebanghelyo ay biglang nawala. Hindi dahil nawala sila sa mundo, kundi dahil ang takot ang siyang nagpatahimik sa kanila. Ang pag-uusig, ang banta, ang posibilidad na makilalang isa sa kanila ang nagtulak sa marami upang tumakas. Pero hindi si Maria. Ang babaeng minsang kilala sa kanyang mga demonyo, ngayon ay kinikilala na sa kanyang tapang. Nanatili siya sa paanan ng krus, sa lugar na pinakamapanganib at pinakakailakan. Ang manatili ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ito ay tungkol sa hindi pagsuko sa paniniwala kahit parang nawawalan na ng kahulugan ang lahat. Nakita ni Maria Magdalena si Jesus na duguan. Nakita niya ang mga pako, narinig niya ang mga panlalait. At kahit hindi niya maunawaan kung bakit ang tagapagligtas ng iba ay tila walang kalaban-laban, hindi siya
umurong. Dahil ang taong may alaala ng kung saan siya kinuha ay hindi natutukso ng kaginhawaan, habang ang mga lalaking pinakamalapit kay Jesus ay nagtago, lalo pang lumapit si Maria. Hindi iyon maliit na bagay, iyon ay katangian. May mga taong iniisip na ang katapatan ay tungkol sa magagandang talumpati. Pero kadalasan, ito'y tungkol lang sa pananatili, sa hindi pag-alis, sa pagtitiis laban sa tukso ng pagtakbo. Ang pinakamagandang uri ng katapatan ay hindi kailangang ipaliwanag, ipinapakita ito. At ipinakita ito ni Maria. Naroon siya nang ang langit ay dumilim at ang lupa ay yumanig, nang ang mismong anak ng Diyos ay sumigaw sa matinding sakit. Narinig ni Maria, naramdaman niya, umiyak siya, pero hindi siya gumalaw. Dahil may mga sakit na hindi kailangang sabayan ng salita, kailangan lang ng presensya. At naunawaan niya ito ng mas malalim kaysa sa karamihan. Nakakagulat isipin na kahit sa hanay ng mga piniling alagad, ang tapang ay hindi automatiko. Si Pedro, na dating nagsabing mamamatay siya para kay Jesus, ay tumanggi sa kanya. Si Juan, na nakasandal sa dibdib ng guro, ay naglaho. At gayon pa man, si Maria na walang titulo o posisyon ay nanatiling matatag. Ipinapakita nito ang isang masakit na katotohanan, hindi laging ang pinakamalapit ang siyang nananatiling tapat. Minsan, ang pinakamatibay na pananampalataya ay nanggagaling sa mga taong minsan nang nawasak sa loob, pero muling binuo ng pag-ibig. At bakit siya nanatili? Dahil ang pag-ibig na nagpapagaling ay siya ring nagbibigay ng kababaang loob. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pasasalamat. Hindi tinitingnan ni Maria ang eksenang iyon na para bang isa lamang itong trahedya. Tinitingnan niya ito na may pagkaunawa na ang tagapagligtas ay tinutupad ang isang mas dakilang layunin. At kahit hindi niya kayang buuin ang buong larawan, pinili niyang manatili. Para bang sinasabi ng kanyang mga mata, kilala kita at kahit hindi ko ito maunawaan ngayon, nagtitiwala ako. At iyan ang nagpapalalim sa lahat. Dahil ang pagtitiwalang walang kasamang sagot ay siyang tunay na nagpapagalaw sa mga bundok. Ngayon, isipin mo ang epekto ng ganitong paninindigan. Naroon din ang ibang mga babae, pero si Maria ang may taglay na pinakamalalim na sakit sa mga mata at ang pinakamatingkad na alaala. Siya ang tunay na nakaalam ng bago at pagkatapos. Siya ang nakaranas ng imposible. Dahil dito, kahit nasa gitna ng isang nakakasindak na eksena, may hawak pa rin siyang pag-asa. Hindi ipinahayag, hindi lohikal, pero buhay. Dahil ang isang taong nakakita ng buhay na umusbong mula sa sarili ay hindi na kailanman mawawalan ng paniniwala sa imposible. At ang mismong apoy na ito, ang presensyang hindi nawawala, ang pag-ibig na walang pagtatago, ang siyang naging dahilan kung bakit siya ang napiling masaksihan ang isang tagpong walang ibang nakakita. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, i-like mo ang video. Hindi lamang nito sinusuportahan ang channel, kundi tumutulong din upang mas maraming tao ang makarinig ng mensaheng ito. Habang marami pa ang nakakulong sa takot at dalamhati, si Maria ang nagkaroon ng tapang na puntahan ang libingan. Hindi siya pumunta para maghanap ng milagro. Pumunta siya dahil sa pag-ibig.
sa paggalang, sa pakiramdam na hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa, na tanging ang tunay na nagmamahal ang nakauunawa. At ang detalyeng ito ay mahalaga. Kumilos siya ng walang katiyakan. Inilibing na ang katawan. May mga sundalong nagbabantay. Malalaking bato ang nakaharang, pero ang puso ay mas malaki. At kapag ang pag-ibig ang mas malakas, hindi nakakatakot ang imposible. Ito'y nagbibigay lakas. Hindi alam ni Maria na magbabago ang lahat sa araw na yon. Gusto lang niyang mapalapit kahit sa labas ng libingan, pero ang langit ay hindi nagpapalampas ng ganitong uri ng katapatan. Pagdating niya roon, ang kanyang nakita ay hindi niya maipaliwanag. Ang batong na igulong, ang katawan na wala na. Pilit ipinaliwanag ito ng lohika, pero tumanggi ang puso. At sa gitna ng pagkalito at sakit, nagpakita si Jesus. Pero hindi sa isang dramatikong paraan, na parang naghahanap ng palakpak. Sinabi lang niya ang kanyang pangalan, Maria. May isang bagay na banal sa paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin sa ating sariling pangalan. Hindi, "Hoy ikaw," kundi Maria. Direkta, malapit. Para bang sinasabi niyang, "Kilala kita, narito pa rin ako." At sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang sakit ay naging gulat, ang pagdadalamhati ay naging pag-asa, at ang dating desperasyon ay naging misyon. Dahil hindi lang siya muling nabuhay sa harap niya, siya rin ay isinugo. Oo, siya, hindi si Pedro, hindi si Juan, ni sino man, ang tumanggap ng unang utos, "Humayo ka at ipahayag mo." Ito'y sumisira ng maraming pamantayan. Dahil sa mundong hindi binibigyan ng boses ang mga babae, si Jesus mismo ang pumili ng isang babae upang maging unang tagapagpahayag ng muling pagkabuhay. Hindi ito pagkakamali. Isa itong mensahe, isang makapangyarihang deklarasyon na ang kaharian ng Diyos ay hindi sumusunod sa script ng lipunan. At si Maria, na minsang hinamak ng lahat, ngayon ay may daladalang pinakamahalagang balita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang babaeng umiiyak sa hardin ay lumabas mula roon na may matang nagniningning sa layunin. At nakakatuwang isipin na ang muling pagkabuhay ay hindi nagsimula sa kulog o cosmic na pagpapakita. Nagsimula ito sa isang luha, isang babae, isang pangalang binigkas ng may lambing. Hindi lang nakita ni Maria ang isang Kristo na maluwalhati. Nakita niya ang Kristo na lubos siyang kilala. At ang pagsasanib na ito ng kaluwalhatian at pagiging personal ang siyang tunay na nagpapabago ng Ebanghelyo. Dahil kaya niyang buhayin muli hindi lang ang katawan, kundi ang pusong nawalan ng pag-asa, ang paniniwalang nalimutan, ang pananampalatayang halos mamatay na. Mula noon, naging tulay si Maria sa pagitan ng di nakikita at nakikita, sa pagitan ng langit na kumikilos at ng mundong kailangang makinig. Pero nakakagulat, matapos ang lahat ng ito, siya'y biglang nawala. Para bang pinatay ang ilaw sa entablado pagkatapos ng pinakamataas na sandali. Walang paliwanag, walang pamamaalam, walang kwento kung ano ang sumunod. At ang katahimikang ito ang bumabagabag, ang nagtatanong, ang siyang gumigising sa isip ng marami. Matapos ang tagpong iyon sa hardin, bigla na lang nawala ang pangalan ni Maria Magdalena sa mga pahina ng kasulatan. At ito'y nakakapagtaka.
Paano nga ba ang isang taong naging sentro sa isang napakabanal na sandali ay biglang maglalaho? Walang kasunod na banggit, walang liham na ipinadala sa kanya, walang tala tungkol sa kanyang kinahinatnan. Para bang matapos niyang ihatid ang pinakamahalagang mensahe ng kasaysayan, siya ay muling ibinalik sa gilid. At marahil naroon ang isa sa pinakamalalalim na aral na nakatago sa pagitan ng mga linya. Hindi lahat ng pagtawag ay may kasamang palakpakan. Minsan, ang misyon na may pinakamalakas na epekto ay sinusundan ng lubos na katahimikan. At hindi ito nangangahulugang wala ng halaga, kundi tanda ng lalim ng kanyang pagsuko. Hindi kailangang muling lumitaw si Maria. Nagawa na niya ang hindi kayang gawin ng karamihan. Manatili habang ang lahat ay tumatakas, lumuha habang ang iba'y nanahimik, magpahayag habang lahat ay aalinlangan, at may mga kaluluwang nakakaunawa sa ganito, na hindi kailangang umakyat sa entablado dahil ang kanilang layunin ay nakaukit na sa kanilang puso. Ang katahimikan ng Biblia ay hindi kawalan ng kahalagahan. Isa itong misteryo, isang paanyaya na mapagtanto natin na hindi lahat ng dakila ay nagiging tanyag. Ang pagkawala ni Maria sa mga kasunod na teksto ay hindi bumabawas sa kanyang papel. Bagkus, ito'y lalo pang nagpapatingkad dito. Sapagkat ang tunay na misyon, kadalasan ay nawawala sa radar ng mundo, pero hindi kailanman sa mata ng langit. At ito'y nagtuturo rin sa atin na hindi laging makikita ang epekto ng isang gawain sa pagkatapos. Minsan, ang pinakamatinding marka ay nasa sandali mismo, sa mismong kilos at hindi sa kasunod na resulta. Ano nga ba ang nangyari kay Maria? Marami ang naghinuha. May naniniwalang nagpatuloy siyang mangaral sa katahimikan. May mga nagsasabing siya'y sinadyang alisin sa kasaysayan dahil babae siya sa isang panahong halos walang puwang ang tinig ng kababaihan. Ang totoo, ang katahimikang bumalot sa kanya ay mas nagsisiwala tungkol sa atin kaysa sa kanya. Ipinapakita nito kung gaano pa rin tayo hirap tanggapin na ginagamit ng Diyos kung sino ang nais niyang gamitin. At madalas, ginagamit niya ng buong lakas. At pagkatapos ay hinahayaan na itong mawala sa eksena. Posibleng namuhay si Maria sa mga sumunod na taon nang walang tagapanood, walang parangal, walang ulat ng karangalan. Pero sino ang nagsabing kailangan niya ito? Mayroong kaluwalhatiang hindi mailalagay sa mga pahina. May kapayapaang hindi nangangailangan ng dokumento. At may misyong bagamat tila natapos na sa mata ng mundo, ay patuloy na umaaling-aungaw sa kung saan ito tunay na mahalaga. Hindi siya nakalimutan ng Diyos. Hindi lang siya muling isinulat ng tao. At ang pagkakaibang iyon ay napakahalaga. Sa katunayan, ang bigla niyang paglaho mula sa kasulatan ay nagpapaisip sa atin kung anong uri ng pamana ang tunay na mahalaga. Ano ang natitira kapag hindi na binabanggit ang pangalan? Ano ang nananatili kapag nawala na ang kasikatan? Sa kaso ni Maria, ang naiiwan ay ang tapang,
ang pag-ibig, ang katapatan, at ang mga ito sa kanilang sarili ay mas malakas pa sa maraming mapagpanggap na talumpati, sapagkat hindi sinusukat ng langit ang epekto sa dami ng tagasunod, kundi sa lalim ng pagsuko. At kahit hindi ipinagpatuloy ng mga ebanghelyo ang kanyang kwento, hindi tumigil ang mundo sa pagtatanong tungkol sa kanya. Sa pagdaan ng mga siglo, lumitaw ang mga teorya, tradisyon at kwento na nagtangkang punan ang katahimikang iyon. Kapag tumahimik na ang mga ebanghelyo, nagsisimula ng magsalita ang imahinasyon. At sa kaso ni Maria Magdalena, naging matabang lupa ang katahimikan ng Biblia para sa mga tradisyon, sinaunang sulatin at maging sa mga matitinding haka-haka. May nagsasabing pumunta siya sa Efeso kasama si Juan at doon namuhay ng tahimik. May iba namang nagsasabi na nagtungo siya sa timog ng Pransya, dala ang ebanghelyo at nagtayo ng mga komunidad Kristiyano na nakatago sa pag-uusig ng mga Romano. May mga sinaunang ulat tungkol sa isang babaeng matalino, may matang mapayapa na nagtuturo ng malalim, ngunit hindi naghahanap ng pansin. Ang mga apokripong dokumento gaya ng Ebanghelyo ni Maria ay naglalarawan ng isang tauhang higit pa sa ipinapakita ng opisyal na tradisyon. Doon, lumilitaw siyang nakikipagtalakayan kay Pedro, nagtuturo sa ibang mga alagad at tinatanggap bilang isang may espiritual na autoridad. Hindi lamang siya isang tapat na tagasunod, isa siyang aktibong tinig, isang mulat na isipan, isang babaeng may pananaw. At para sa mga pamantayan ng panahong iyon, ito'y labis na mapangahas. Marahil sapat na mapangahas upang patahimikin. Ang nakakagulat ay kahit wala siya sa opisyal na kanon, nanatili ang mga tradisyong ito. Nakalampas sa mga siglo, pag-uusig at sensura. Dahil may mga katotohanan na hindi kailangang aprubahan ng institusyon upang mabuhay. Nanatili silang buhay sa epekto na kanilang iniiwan. At si Marie Pard gumigising. Gumigising dahil hinahamon niya ang patriarkal na istruktura na sinikap pababain ang kanyang halaga. Gumigising dahil ipinapakita ng kanyang kwento na ang spiritual na autoridad ay hindi nakabatay sa kasarian, sa posisyon o sa pagkilala ng tao. May mga tradisyong nagsasabing siya'y namuhay ng hiwalay sa mga huling taon ng kanyang buhay. Sa mga kuweba, sa panalangin, malayo sa mga lungsod, at may malalim na simbolismo ito. Parang isang taong natapos na ang misyon, hinarap ang lahat ng kailangang harapin. At pagkatapos ay pinatahimik ang mundo upang mas marinig ang langit. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang paglalim. Sapagkat may mga sumisigaw sa mga lansangan na walang nakikinig. At may mga nananalangin sa katahimikan at nakakakilos ng di nakikita. Sa kasaysayan ng Pransya, halimbawa, may mga banggit kay Magdalena bilang isang banal na figura sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa Provence. Doon, hindi siya kinikilala bilang makasalanang nagsisi, kundi bilang apostol ng mga apostol. Isang titulong sa totoo lang ay may bigat, sapagkat siya ang unang nakakita sa muling nabuhay.
ang unang isinugo. At kahit walang istruktura, walang pulpito, walang opisyal na pagkilala, dala niya ang salita na buhay. At iyon ay nakakagulat. Sapagkat ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi sumusunod sa mga padron ng relihiyong organisado. Kahit sa mga eskolar, nananatiling misteryo ang kinahinatnan ni Maria. May mga nakikita roon ang labis na romansa sa mga tradisyon. May iba namang nakikita roon ang katotohanang tinanggihan ng opisyal na kasaysayan. Ano man ang pananaw, may isang bagay na tiyak, hindi nawala ang kanyang epekto. Ang pangalan ni Maria Magdalena, kahit nababalot ng anino, ay hindi tuluyang naglaho. At kapag ang isang bagay ay patuloy na nananatili kahit sa ilalim ng katahimikan, ay dahil may katotohanang naghihintay pa ring mapakinggan. At marahil, dahil dito, nagsimulang lumitaw ang mga pagtatangkang baluktutin ang kanyang imahe. Para bang sa kawalan ng kakayahang patahimikin siya, sinubukang baguhin kung sino siya. Nakakatuwang isipin na kapag may isang taong nakakagambala dahil sa kanyang lakas, ang pinakakaraniwang tugon sa kasaysayan ay hindi pakikipag-usap, kundi pagbaluktot. At iyan mismo ang ginawa kay Maria Magdalena. Sa loob ng maraming siglo, iniuugnay siya sa isang hindi pinangalanang babae, tinawag lamang na makasalanan, na nagbuhos ng luha at pabango sa mga paa ni Jesus. Ang pagsasanib na ito ay hindi nakasulat sa mga ebanghelyo. Wala itong matibay na batayan. Ngunit inulit ito ng paulit-ulit sa mga pulpito at mga pintura hanggang sa ito'y tinanggap na parang katotohanan. At kapag ang isang kasinungalingan ay inuusal ng may tinig ng kabanalan, nagmumuka na itong doktrina. Okay? Ang pagkalitong ito ay nagsilbing isang uri ng makasagisag na pagbagsak. Sa pagsasanib kay Maria sa imahe ng isang nagsising babaeng bayaran pa, hindi lamang binawasan ng tradisyon ang kanyang espiritual na autoridad, kundi ibinaba rin ang kanyang presensya sa kaisipan na pati ang isang makasalanan ay maaaring gamitin ng Diyos. Mukhang maganda, ngunit lubhang nakakakulong sapagkat hindi lamang siya isang pinatawad na makasalanan, isa siyang aktibong alagad, isang tagapagdala ng balita ng muling pagkabuhay, isang tulay sa pagitan ng langit at lupa na ginawang hindi makita. Ang ganitong asosasyon ay nag-ugat higit sa lahat sa mga maling pagbasa ng mga pinunong eklesyastiko noong mga unang siglo. Isa sa mga pinakamahalagang sandali ay dumating noong ika-6 na siglo nang formal na ipagsama ni Papa Gregorio Magno ang dalawang katauhan sa isang homilya. Mula noon, naging kasing kahulugan ng pagsisising babae si Magdalena. At ang kanyang tunay na kasaysayan ay nalibing sa ilalim ng daan-daang taon ng mapiling doktrina. Hindi ito simpleng pagkakamaling pangkasaysayan. Isa itong estratehikong pagpili. Sapagkat ang isang babaeng matatag, pinakikinggan, malapit kay Jesus ay labis para sa sistemang umiiral noon. Ang mas nakalulungkot ay kung paanong umaling-aungaw ito sa mga henerasyon. Mga pintura, pelikula, nobela at pangangaral ang nagpatibay sa domestikadong bersyon ni Maria. Ang makasalanang mapang-akit, ang lumuluhang nagsisisi.
ang labis magmahal. Maaaring tunog makata ito, ngunit isa itong pagbawas. Para bang sinusubukang ikwento ang sunog gamit lang ang usok. Nakalimutan nila ang lakas, ang tapang, ang sakripisyo. At higit sa lahat, nakalimutan nila na kailanman hindi siya tinawag ni Jesus na makasalanan. Kailanman. At dito tayo napapaisip, ilang tinig na ba ang nabaluktot dahil sa takot ng mundo sa katotohanan? Ilang babae na ba ang pinatahimik, hindi gamit ang bato, kundi gamit ang pagbasa? At gaano pa rin ito nagpapatuloy bagaman sa mas pinong paraan? Ang pagkakamali kay Maria Magdalena ay simboliko, ngunit totoo ang epekto. Sapagkat kapag binago mo ang imahe ng isang taong makakapagpalaya, mas madali mong mapanatili ang iba sa tanikala. Sa kabila nito, unti-unting dumarating ang katarungan sa pamamagitan ng mga arkeolohikal na pananaliksik, mas tapat na pag-aaral ng Biblia at mga tinig mula mismo sa loob ng simbahan, unti-unti nang kinikilala na si Maria ay hindi kailanman ang babaeng may pabango. Siya ang alagad ng muling pagkabuhay, ang saksi ng himala, ang babaeng hindi nagtago, at binabago nito ang lahat sapagkat ang pagbawi sa kanyang tunay na kwento ay pagbabalik ng pagkakakilanlan sa napakarami pang tulad niyang nabaluktot ang istorya sa pagdaan ng mga siglo. At kahit na sinikap siyang burahin, isa ang nanatiling totoo, kailanman ay hindi siya nakalimutan ng langit at binabago ng detalyeng iyan ang lahat ng susunod. Maaaring sinubukan ng opisyal na kasaysayan na patahimikin, paghaluin o itago si Maria Magdalena, pero ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga nanatili. Hindi niya sinusukat ang kahalagahan sa dami ng talatang binabanggit, kundi sa lalim ng katapatan. At si Maria ay nanatiling tapat hanggang sa huli, hindi dahil sa kaginhawaan, kundi dahil sa paninindigan. Naroon siya sa gitna ng panganib, nagsalita ng mas madali sanang manahimik, bit-bit ang mga katotohanang hindi handang tanggapin ng mundo. At kahit na tumahimik ang mga tala, ang mensahe niya ay patuloy na umaaling-awngaw sa di nakikita. Alam ng langit kung paano gantimpalaan ang mga hindi sumuko. Pinili si Maria sa gitna ng marami, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil buo siya. At ang taong buo ay hindi hinahati ng takot at pananampalataya. Ipinakita niya sa kanyang buhay na ang nakaraan ay hindi kailanman ang huhubog sa pagkatao, kundi kung ano ang ginagawa mo matapos mong maranasan ang haplos ng Diyos. At ang haplos na yon ang bumago sa lahat, hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat ng ngayong tumitingin sa Kanyang kwento at nakikita ang sarili bilang isa sa mga itinakwil ng mundo, ngunit tinawag ng Diyos sa pangalan. Ang Kanyang pamana ay lumalagpas sa mga label ng relihiyon. Tinatamaan nito ang mga may kahihiyan sa nakaraan, ang mga babaeng pinababa dahil sa kanilang kasarian, ang mga tinig na pinatahimik. Tinatamaan nito ang mga nagmamahal, kahit walang kapalit, ang mga nananatili kahit walang kasagutan, ang mga naglilingkod kahit walang palakpakan. Sapagkat sa huli, ang kaharian ng Diyos ay hindi pinapaandar ng kasikatan, kundi ng pagsuko. At sa larangang iyon, naging dambuhala si Maria. Ipinapakita niya sa atin na ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi tungkol sa pag-upo sa harapan. Ito ay tungkol sa pag-okupa ng puwang
na may pag-ibig. Kahit gaano kaliit, kahit walang nakakakita. Si Maria ay nasa mga likuran ng eksena, ngunit ginalaw niya ang langit. Ang kanyang pangalan, na sa loob ng maraming siglo ay iniuugnay sa kahihiyan, ngayon ay nagsisilbing inspirasyon ng kalayaan. Hindi dahil sumigaw siya ng malakas, kundi dahil namuhay siya ng malalim. At ito ang uri ng pamana na hindi nawawala. Ito'y patuloy na namumunga. Marahil kung narito siya sa panahong ito, hindi niya tayo hihilinga ang muling ikwento ang kanyang istorya para sa personal na katarungan. Ngiti lamang ang isasagot niya. At ituturo muli tayo kay Jesus, sapagkat ang taong nakaunawa na ng kanyang papel sa plano ng Diyos ay hindi naghahanap ng liwanag ng entablado. Ang hinahanap niya ay pagkakaugnay, at iyon ay bihira. Bihira, gaya ng isang babaeng tumatawid sa mga siglo, hindi dahil sa alamat, kundi sa tahimik na katotohanang dala-dala ng kanyang buhay. At sa kaibuturan, ang isinusulong ng kwento ni Maria Magdalena ay ang tanong na ito, na nananatiling mabigat sa ating dibdib. Ilang kwento pa kaya ang tulad ng sa kanya na hanggang ngayon ay maling ikinukwento? Ilang buhay na kaya ang minamaliit, samantalang sa langit, kilala na sila sa pangalan, sa pagsuko, sa katapatan, at doon natin unti-unting nauunawaan na ang katahimikan ng Biblia ay hindi ang wakas. Minsan, ito lang ang simula ng isang bagay na kailangan pang marinig ng mundo ng mas maayos. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, iwan mo sa mga komento ang nakarating ako sa dulo para malaman ng lahat na tinatapos mo ang lahat ng iyong sinisimulan at na nagustuhan mo ang video. At ngayong alam mo na ang lahat ng ito, anong gagawin mo sa katotohanan ito? Patuloy ka bang tatanggap ng mga baluktot na version? O sisimulan mong tumingin ng mas malalim sa kung sino talaga ang nagdala ng liwanag noong lahat ay tumakas sa dilim? Ang kwento ni Maria Magdalena ay hindi lang tungkol sa ginawa niya, kundi sa kung ano pa ang maaari nating maging. Ilang beses mo na bang naramdaman na ikaw ay nakalimutan, hindi pinahalagahan, or hindi naunawaan? Marahil mayroon ka ring misyon na hanggang ngayon ay hindi pa kinikilala, ngunit nakita na ng langit. Ang mga bagay na pinatatahimik ng mundo, ginagawang pamana ng Diyos. At maaaring ito na ang oras para itigil mong hanapin ang pagtanggap sa mga maling lugar at simulan mong mabuhay ng may layunin sa mga lugar na tama. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang pinakatumimo sa iyo sa kwentong ito? Naniniwala ka bang may mga Maria Magdalena pa rin ngayon na pinapatahimik? Magkomento ka sa ibaba. Binabasa ko ang lahat. At kung kinausap ka ng videong ito, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang mga notification dahil marami pang kwentong nakalimutan na muli nating ilalantad.